Magandang araw. So ngayon ang pag-aaralan natin, since marami tayong na-miss na klase, so recording, this section specifically ang topic natin is paano mag-project ng bar graph sa Matplotlib. So same import, standard import. So meron tayong NumPy, meron tayong Pandas, then meron tayong Matplotlib. So Matplotlib pa lang yung pinag-aaralan natin. So meron tayong second library which is Seaborn. But for now, let's focus on Matplotlib. So isa sa mga common graph aside from line graph is meron tayong bar graph. So saan ginagamit yung bar graph? Isa siyang data visualization na primarily for representing categorical data. So ano yung mga purpose ng bar graph? Overview lang. So magamit tayo ng bar graph kung gusto nating mag-compare ng specific values across different categories and gaano yung magnitude niya in comparison with other data. So pwede ding ang purpose ng bar graph is mag-highlight ng differences. So pag nag-graph ka ng bar, usually makikita mo na agad yung mataas tsaka yung mababang value. Kasi kitang-kita mo siya in comparison dun sa haba at saka sa iksi ng bar graph. In certain contexts, ang bar graph is nagagamit in terms ng histograms. So para ma-project natin yung how dispersed yung data o kaya yung distribution. More on this, meron tayong specific topic for histogram to represent yung variability dun sa grouping ng data. So gagamit tayo ng mga bins when it comes to histogram. So although magaling yung line graph sa pag-track ng changes, sasabi dito, usually sa mga time series data, may component ng time. Kaya din naman ng bar graph ma-represent yung changes over time. Pero hindi na kasi magandang i-project yung bar graph. For example, gagawa ka ng 500 bar graphs. So hindi na siya maganda in terms kapag gagawa ka ng bar graph na merong 500 bars. So sabi sa amin nung professor namin, in terms ng data visualization before, so siguro applicable na kung meron kang mga 10 to 15. So hindi kasi yung sinasabi ko kanina, hindi siya magandang pang-represent. Kung imagine mo meron kang bar graph na ano, imagine mo meron kang 500 instances. So medyo hindi na siya maganda. So pag ganyan nakadaming instances mo, so malamang na ako ng typically for example is line graph. So mas maganda yung line graph kapag mas marami. So ito ay payo lang naman, pwede niyong sundin o kaya hindi. So around 10 to 15 bars. So okay pa 'yan. Pero when we are talking about data distribution, so maaring dumami diyan. Pero typical na bar graph, maganda ang projection niya in terms ng 10 to 15 bars. Okay? So kaya niyang mag-track ng changes over time, kaya din niya. Pero para sa akin, to track changes over time, kung marami ka ng data, so mas maganda gagamit na lang ako ng line graph. Okay? Sana malinaw yan. So papaano ba mag-execute ng simpleng bar graph sa Matplotlib library? So syempre, meron tayong mga specific data. So for the interest of time, kasi kung ita-type ko pa to isa-isa, maaring yung video ko is pumalo ng 3 hours. So may mga code na ako ready-made dyan, then i-explain ko na lang. Pero huwag kayong mag-alala, itong code na to is from my own experience. So syempre, kapag meron tayong data visualization, automatically may data. Okay? Ang data natin is nag-a-assume tayo na tayo ay may-ari ng 3 store. Case natin 4, Then may specific values tayo ng mga item na nabenta.
Di ko alam kung during that day, during those per week, basta meron tayong data. So we have categories, which is list. Then we have values, which is list. So sa mga exercises na susunod, hindi ko na kayo bibigyan ng ganitong data. So ang gagawin natin, okay? So meron kayong data. So tinuruan ko kayo before mag-extract. Then after nung extraction natin, doon pa lang tayo gagawa ng graphs. Okay? So hindi mo dapat kalimutan yung talent mo na pag-extract. Ano ba, gagamit ka ba ng native na Python or gagamit ka ba ng SQL? So hindi naman binibigay sa'yo lahat na extracted na yung data. Meron kang original data, for example, 500,000 rows. May gusto kang malaman, then ipo-project natin yung graph. So huwag niyong kakalimutan yung talent niyo ng data extraction pa rin kasi gagamitin pa rin natin. Dito lang sa sample na to, ina-assume natin na extracted na yung data. Pero sa mga next exercises, hindi ganyan yung magiging case. Okay? So, meron akong dalawa, categories, tsaka values. To create a basic bar graph, so sabi ko sa inyo, from the start, kailangan mag-umpisa ang data visualization sa size ng figure. So, meron tayong figure dito na 6x4. Then, ang makikita mong changes lang is ito. Itong part na to. Yung previous lecture natin, gumamit tayo ng plot. So, by default, pag sinabi mong plot, yan ay line graph. Okay? So, pag sinabi mong bar, gumagawa ako ng vertical na bar graph, BG na lang. So, mamaya makikita nyo meron dyang bar H. So, gumagawa ka ng horizontal bar graph. So, ganun din. Parang line graph din siya. Meron kang x-axis, saan yung value ng x-axis, which is category. Meron kang y-axis, which is yung value. Then, kung gusto mong customization, applicable din yung some properties nung line graph. So, such as color. So, gusto mo red. Then, meron tayong transparency na 0.7. Almost yung previous lecture na mga settings natin is almost, hindi ko sinasabing lahat is almost is applicable din dun sa mga ibang graph. So, meron tayo niyan. So, meron tayong X label. So, stores. Ito yung X natin. Then, change natin yung font size. Then, may padding tayo sa X label para hindi dumikit dun sa dun sa axis natin. So, sabihin may padding lang ako na 10. So, halimbawa, ito yung stores. So, hindi ako masyadong dikit dun sa dun sa plot area. Then, may Y label ako na sold, number of sold, so same. Then, yung title natin is Company X. May padding ako na 10. So, ibig sabihin, halimbawa, ito yung Company X. So, may padding lang ako na 10. Then, ang font weight ko is bold. So, may emphasis. Then, next settings. So, yung settings natin is gusto ko kita yung grid. So, alam nyo mag-set na ng grid. Seset mo lang siya sa true. Transparency is 0.25. Then, color is gray. So, again, pwede kang gumamit ng hexadecimal. Hanapin mo na lang sa sa Photoshop kung ano mangyayari. Then, show. So, show ko lang yung graph. Then, if we execute this cell, so ito yung magiging result ng graph. Okay? So, kung titingnan natin side by side, in-screenshot ko na yung buong notebook. So, ganito yung mangyayari kapag in-execute mo yung code. So, ito yung simpleng bar graph. Sir, madali lang palang mag-bar graph. Yes. Madali lang mag-bar graph. Pero mamaya makikita nyo yung intricacies at saka yung variation ng mga bar graph. So, walang question dyan. So, malinaw. So, pwedeng gumawa ka ng simple bar graphs na mayroong customization na hatch. Itong hatch, nakikita nyo to sa AutoCAD nung nag-aaral kayo. Then, yung edge color na sinasabi. So, may bar graph ako, ano lang yung magiging color nung edge o kaya yung border. So, pag sinabi mong color, yung color nung mismong bar width, nung bar. Then, yung width,
So, siyempre, iba't ibang bar graph, pwedeng may iba't ibang size. May mapayat, may sobrang taba. So, yun yung ibig sabihin ng width. Yung hatch, so pwedeng bigyan mo siya ng pattern. Yun yung ibig sabihin. Kung gusto mo ganyan yung design. So, remember, uunahan ko na kayo, yung color nung hatch is nakadepende sa magiging color nung edge color. Okay? So, may relasyon yung edge color dun sa magiging kulay ng hatch. So, for example, another one. So, same data. So, meron tayong same data. So, gagawa lang ako ng basic bar graph. So, ang categories natin is same. Then, meron akong values. Then, ano yung ibig sabihin ng hatch? So, maraming possible value ng hatch. So, for example, ang pattern natin is slash. So, yun lang ibig sabihin nun. Then, meron tayong edge color ko ay light green. So, expect mo na ang color ng hatch ko is same, light green din. Then, ang color nung graph natin is black. Then, meron tayong specific width, for example, na 0.75. The rest is katulad din siya nung nandun sa taas. So, ito yung mga possible values ng hatch. So, for example, kung meron akong hatch value, so, in-execute natin to. So, ganito yung magiging itsura ng graph natin. So, remember, ulitin ko lang ulit para malinaw. Yung edge color, yun yung magiging kulay nung pattern ng hatch. So, sir, pwede bang baguhin natin? Yes, pwede naman nating baguhin. So, for example, gagawin ko siyang pipe, vertical. Example, gagawin nating pipe. So, yan. So, ganyan yung magiging. Sir, pwede bang combination? Yes. So, meron kang vertical. So, for example, gagamit ka nito. Pwedeng i-combine mo siya. So, may mga possible combination na pwede. At some point, kapag hindi siya pwedeng i-combine, so, aangal naman yung graph. Okay? So, alin pa pwede natin i-combine? So, how about lagyan natin ng horizontal pattern. So, ito yung magiging hatch. So, pwede mong i-combine yan. So, try natin. Kung kaya pa, lagyan natin ng plus. So, siguro around here. So, isa lang. So, ito yung plus. So, ganyan yung medyo masakit na sa mata, no? Kaya yung gagawa ng bar graph na, na masakit sa mata. Ito yung for educational purposes lang. So, kaya pinapakita ko sa inyo yung iba't ibang pattern. So, sir, sabi mo, nagbabago siya. Depende sa edge color. So, kung babaguhin natin edge color na blue. Sorry kung mali ako, ha? Pero tama pa rin ako. So, nagiging siyang kulay blue. So, pwede mo siyang lagyan ng hatch pattern. Then, yung width, yung sinabi ko kanina, so 0.75. Kung gusto mo mas narrow lang, halimbawa lang ha, so 0.15. So, ganyan yung magiging itsura ng graph. So, pag horizontal graph, hindi na width. Kapag naka-horizontal graph ka na. So, ang hihingin sa'yo is specific height. Baligtad lang. Kapag vertical, width. Kapag horizontal graph, mamaya makikita nyo, is height yung hingin sa akin. So, ito pa rin. Okay? By default, kung di mo siya lalagyan ng width, kung di mo siya lalagyan ng width, ang computation natin is yung available na space na pwede niyang i-accommodate na maganda pa rin yung pagkaka-project. So, kung walang width, yung available space nung graph, yun yung magde-decide. Equal space pa rin naman yan. So, auto-compute naman siya. So, yan yung ibig ko sabihin. Pero for the sake lang na gusto mong lagyan ng width, for example, is pwede naman. So, yan yung simple bar graph. So, possible value ng hatch. So, madali naman siyang makita. Madali siyang makita in terms ng ng Matplotlib library. I-google nyo lang ang possible hatch value. Pero ito na siya. Okay? So, meron din tayong bar graphs. Ito, usually sa mga statistics. So, pwede tayong maglagay ng specific error bar. So, again, vertical muna tayo. So, same data.
Then, kung makikita nyo dito, meron tayong errors. So, ibig sabihin, nung error na to, so meron tayong uncertainty. For example, sa collection ng data. Bawa sa average height. So, meron tayong uncertainty. Para bang margin of error. Bawa margin of error mo is plus 5% o kaya is minus 5%. So, meron tayong ganyan. So, same figure, categories. Then, ang gusto kong makita nyo is tumingin kayo sa YR. Okay, Y error. Kapag horizontal, gagamit ka ng XOR kapag horizontal bar. Yung cap size, siya yung nagde-decide kung gaano kahaba yung magiging error bar. So, kung gusto nyo siyang makita, so ganito yung ginagawa natin. So, meron tayong error bar dito sa side. Okay? So, kung makikita mo yung store 1, medyo mahaba yung error. Ang ibig lang sabihin nito, for example, based sa experience and sa collection ng data, maaaring ang margin of error ko is around here. So, ibig sabihin, may certain margin of error lang ako. Hindi normally equal siya, Maaaring higher than, 6%. Tapos, maaaring lower than, halimbawa, is 2% lang. So, depende sa kung anong margin of error na iseset nyo. So, ano yung 0.75? Ibig sabihin lang, ganito kahaba siya, 0.75. Okay? Pag sinabi kong 0.35, yan, 0.35, ito 0.75 both side, ito ay 0.35 both side, then meron tayong sa taas, ito is 0.45, 0.45, yung isa is 0.5. Okay? So, iba-iba sila ng specific size. So, tandaan nyo lang, YRs, yung error na makikita natin is yan. Sir, how about siya? Short. Maaari bang irregular yung magiging error bar? Okay? So, kung maglalagay ka ng error bar, so, hinihingi pa rin niya na same size pa rin kung ilan yung bar graph mo. Kung walang error, halimbawa, yung ika-last bar graph po is hindi ko lalagyan ng error, pwede mo namang i-zero out. Ibig sabihin, certain ka na ito yung specific na value niya. So, yun lang ibig sabihin nun. So, basic bar graph with error bars. Pwede din ganito. Variation. So, pwede kang ganito. Magkaiba yung yung upper at saka yung lower. Yung ginawa na kasi natin sa taas, equal siya eh. Equal sa upper tapos equal sa lower. Kung gusto mo namang may variation, so mag-define ka ng dalawa. So for example, ito yung upper error tapos meron kang lower error. Then ang difference lang, hindi na isang list ang hihingi niya. Okay, hingi na siya ng nested list. So yung mauunang value mo is yung yung lower error tapos yung pangalawa is yung upper error. So magkakameron tayo diyan ng irregular na shape nung error. Okay? Kung titingnan niyo yung nasa baba, pag sinasabi kong irregular, mas mataas yung upper side kaysa dun sa lower. Kasi ganun yung settings natin eh. So, pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan yung uncertainty mo. O gaya nito. So, bakit nandun lang sa taas? So, kasi ang sinet mo dun sa lower is 0. Tapos, ito yung 0. Sige, pakita ko lang sa inyo yung bar graph. Sorry, in-screenshot ko nga pala yan. So, ito siya. Okay? So, kasi sinet mo siya ng, para malinaw lang, ito yung 0. Tapos, ito yung 0.5. Ayun yung 0. Tapos, around here, andun yung 0.5. So, yan yung So, yan yung error bar. Okay? So, sana malinaw. So, next. So, kung ang orientation mo naman is kakaiba, ayaw mo ng vertical. So, instead na gumamit ka ng bar, so dadagdagan mo lang. So, ulit, pag sinabi mong bar, ito ay vertical. Pag sinabi mo na bar H, iyan ay horizontal.
So, gano'n lang ibig sabihin nun. So, siyempre isu-switch mo yung ano, isu-switch mo yung X label ko tsaka Y label. Kasi yung number of sold ko nandun na siya sa X label. So, wala namang difference siya dun sa taas. Ang difference lang niya is naka-horizontal. So, saan ginagamit yung horizontal? 'Pag horizontal yung gagamitin natin, ito pang ano kasi, 'pag maraming bars, yung bar graph mo, minsan hindi na siya magandang i-display ng ano kasi, ng vertical lalong-lalo na marami. So, ang option ng iba is i-display siya ng ano, horizontally. So, ganun yung mangyayaring approach natin. So, kung ayaw mo na vertical, so may option ka na ah, horizontal. So, sasabihin mo nga lang bar H. Sir, gusto kong baguhin yung kulay, nasa sa'yo yun. Lagyan mo na lang ng color attributes. So, gets nyo yun. Matatalino kayo, engineer kayo eh. Okay? So, next, variation naman. So, ang bar graph, hindi lang siya nagtatapos sa single bar graph. May tinatawag tayo na group bar graph. So, for example, kung mapapansin nyo yung data natin, is meron tayong categories, bag, pants, watches, dapat watches, pero sorry, walang S, then shirt. Then, yung bag ko, for example, ano, ang nabenta sa, ang nabenta is 3. So, halimbawa is 4, yung pants is 7, another one is 6. So, ibig sabihin, may dalawa tayong category. For example, magkano yung nabenta sa store 1 na bag, magkano yung nabenta sa store 2 na bag, kung yan yung category natin. Then, ano yung ibig sabihin ng X is equivalent to np.arrange length categories? Ang category length natin, kung bibilangin natin siya is 1, 2, 3, 4. So, hindi ko na ito i-execute ano. Then, kung meron kang length ng category is 4, parang sinasabi mong np.arrange, sisimulate tayo. Ano, dapat naiintindihan nyo rin yung code kahit hindi nyo ina-execute. Okay? So, pwede ko sabihin np.arrange is meron akong 4. So, ano yung magiging result ng X? Ang magiging result ng X ko is mag-i-start ako ng index 0, 0, 1, 2, 3. So, yun lang ibig sabihin ng X. Mag-i-start ako ng 0, 1, 2, 3 kasi meron akong 4 na categories. So, i-group ko nga yung bar eh. Then, next, i-define ko yung width ng each bar. So, gaano ka, ano, halimbawa 0.35. I-define ko yung specific width. Napaka-crucial nung magiging width nung bars mo. Okay? Napaka-crucial. Then, since dalawa na yung bar graph natin, kung titingnan mo dun sa baba, dalawa din yung binibigay ko na value. So, sir, ano ibig sabihin ng X minus width divided by 2? So, ang width natin, specifically, sinabi ko is 35. So, kung i-divide ko ng 2, tapos ima-minus ko dun sa specific X, yung magiging value. So, ganito kasi yung tina-target natin eh. So, kung meron akong 0 graph dito, ang ginagawa natin is pagtatabihin natin yung dalawa. Ibig sabihin, group 0, meron akong specific na dalawang graph. So, since 0.35 yan, para magkatabi sila, no? I-offset mo ng 0.35 dito, tapos i-offset mo ng plus 35 dito sa kabila. So, kinukumpit lang natin siya. Kasi, kung isang bar graph lang yan, for example, meron lang akong X, automatic nasa gitna yung plot. Pero since ang idea natin is group, ginugroup natin. So, kailangan kong computein yan. Sir, mahirap ba mag-compute yan? Hindi. Merong formula. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ginagawa siya. So, meron tayong dalawang group dito sa ginagawa nating bar. Then, yung X, kaya nagkakameron ulit ng width, is kinukompute natin yung offset ng graph. Then, yung values, i-display pa rin natin. Okay? Ito yung values.
Titingnan natin, ito yung values 2. Titingnan mo to, ito yung values 2. Then, meron tayong specific width. Each bar is 0.35. Pila ibig sabihin ano? Each bar is 0.35. Yung width ko is 0.35. Sir, ano nga ulit yung label? Since dalawa na yung group natin, which is for example is male or female, so kailangan mag-project na ako ng legend kasi dalawa na siya eh. Kasi kapag nagkakulay yan, hindi ko na maintindihan kung ano yung dalawang group bar. So same din, add label. Then ito napaka-crucial to sa group bar. So ano ibig sabihin ng PLTX ticks? Ano ba yung X natin? Kung titingnan natin yung value natin. Ang X natin, remember, is yung in-explain ko kanina na 0, 1, 2, 3. Kahit i-explain ko lang ito once, ano. Then, imamap ko yung categories. Kung di ako nagkakamali, ito ay bags. Kahit mali ako, okay lang. Ito ay pants. Ito ay watch. Limot ko yung isa. Ito yung X. So, ibig sabihin, imap mo lang sa zero value yung bag, pants, watch, then kung merong X. So, yun lang ibig sabihin nun. Ticks. Then, may legend ako na ilalagay ko sa upper left. Then, may grid ako na naka-activate. Alam nyo yan kung ano ibig sabihin yan. So, pag in-execute natin siya, ganito yung ibig ko sabihin na group na bar chart. Meron siyang added layer. So, ito yung ibig ko sabihin, ano. So, ibig sabihin, kung ito yung store X, mas maraming bumiling, for example, na bag in terms ng female, yung pantalon, sa store X, mas marami yung male, yung watch, mas marami pa rin yung male, then yung shirt, mas maraming bumili yung female. So, yan ay group na tinatawag. So, how about meron kang, for example, is tatlo na. Okay? So, ito lang yung general formula niyan. Kung papaano mo kukumputin. So, meron akong Excel file dito. Papakita ko lang sa inyo kung papaano kinumpute kung bakit naging X minus W. So, balik lang ulit ako dito, ano. Kung papaano to niya compute. Okay? Sa tatlong bar, ito na yung gagamitin mo. Okay, explain ko lang muna. Basta, ito lang yung sundan mong formula. So, yung K, nagre-represent siya kung ano yung index ng bar. So, for example, tatlong group bar yung gagawin natin, n equals to 3. So, 0, 1, 2. So, tama. Tatlo siya. Then, yung X, ito yung magiging location niya. So, plus, yung K natin, ibig sabihin, K0 na bar graph, pinakauna. Then, yung N, yung number nung group bar natin, minus 1, divided by 2 times width. So, marunong naman kayo ng algebra. Engineer kayo. So, kung ano yung magiging result, yun yung magiging final offset. It doesn't matter kung ano yung maging width. Mapa 5, mapa 0.35, mapa 2. So, shoot pa rin yung formula. So, ito yung gagamitin natin. Okay? So, sample natin. Ayan yung formula natin. So, baba tayo. Ang hinihingi sa atin is tatlong group bars. So, meron na tayong values. Nadadagdagan lang yung values. Values 2, values 3. Then, store 1, store 2, store 3, store 4. So, same pa rin. Ang x-axis ko is yung category din na in-explain ko na kanina kung ano to. Meron tayong specific width is equivalent to 0.25. The way na kukumputin mo to is yung pinakita ko sa inyo na formula. Kaya, yung K0 ko na bar graph is X minus width. X minus width. Okay? Ito yung x-axis. Then, yung values naman natin is ito yung 3752. Yung x natin, which is yung x-axis natin, yun yung magiging location ng x-axis. Then, meron tayo specific width, for example, is 0.25. So, ang gusto nating mangyari, kung ito yung ticks natin sa bar graph, ang gusto nating mangyari is meron akong
bar graph na ganyan. Teka, ulitin ko lang. So, ito yung x-text. Ito yung pangalawang bar graph. Ito yung pangatlo. For example, tapos ito yung una. Remember, kung makikita mo yung x, hindi tayo gumalaw. Kasi, pag sinabi mong x, hahanapin niya yung gitna ng text. Then, i-offset ko lang minus 0.25 kasi 0.25 yung given natin. So, parang sinabi mo, x minus 0.25, ito siya, yung unang graph. Tapos yung another graph, pwede mo sabihin x plus 0.25. So, ito yung offset na 0.25. Tapos ito yung plus 25. So, sundan nyo lang yung formula. So, kapag 4, ganyan din. So, actually, kinompute ko na siya. So, it doesn't matter kung ito ay 5, 6, 7, 8, 9. As long as kaya mong sundan yung formula natin in terms ng bar graph. So, x plus k minus n minus 1 divided by 2 times width. So, ito yung magiging offset. So, same code din, pero gumagawa ako dito ng tatlong bar graph within each group. So, ito ibig ko sabihin. So, based dun sa calculations natin, ito yung gitna. Ito yung x. Ayan. Tapos may offset lang tayo. Siyempre, minus width. Kung ang width ko ay 0.25, to 0.25 isa, mag-o-offset ako ng negative 0.25. Yun lang ibig sabihin nun. Ito, mag-o-offset ako ng positive 0.25. Yeah, I shoot na shoot. Maganda yung pagkaka-arrange sa graph natin. So, try pa natin isa pang example. For example is, meron ako na 4. Again, based sa calculations natin, so tingin ka dito. So, ito yung magiging formula natin. Kinompute ko na yan para sa inyo. Pero pag binigyan ko kayo ng activity, for example, na 5, 6, 7, 8, kayo magko-compute nung final offset. So, again, so tingnan natin kung tama yung computation. So, may values lang ako dito. 2, 3, 4. So, 0.20 tayo. So, at 0.20, ang width, so ang calculations natin is ito. So, again, based dun sa formula, x minus 1.5 times width. So, ito lang ibig ko sabihin. So, yun yung nagiging calculations natin. So, tingnan nyo na lang. Again, engineers kayo. Kayang-kaya nyo magganyan. Okay? So, x minus 1.5, x minus 0.5 times width, x plus 0.5 times width. Kasi 4 yung pinoproject natin. So, ibig sabihin, ito siya. Wala doon sa gitna. Kasi even ito. So, ganito yung magiging projection. Yung isa is minus 1.5. Ito ay 0.5 kasi ang width ko 0.20 lang eh. Ito ay plus 0.5. Tapos yung isa ay plus 1.5. So, ganyan lang yung magiging formula. So, same. So, pag in-execute natin, group bar, 4. So, wala naman tayong binago dito. Same code. Ang nagbabago lang is yung number nung offset. Okay? So, same. So, huwag kayong malilito. Kahit ilang number nung bar graph. As long as kasya siya dun sa figure. As long as, hindi mo naman kailangan memorize yung yung formula. Given yan sa web. Okay? So, given yan sa web. So, yan yung group bar chart. So, meron din ditong a group bar chart that shows multiple of series of data side by side. Yun na nga ibig ko sabihin. Pero, ang ginamit naman dito, ito group bar chart din to, pero, ang orientation is horizontal. So, instead na X, ito lang yung ipo-point out ko, may difference lang siya. Instead na X, so syempre bar H na siya. So, ang gagamitin ko, instead na X, ang gagamitin ko yung Y. So, times width pa rin, same pa rin. Pag bar graph ako na horizontal, hindi na X.
So, gagamit na ako ng Y. Ito, inassign ko na din sa Y. Tapos mamaya kung titingnan niyo yung nandun sa baba, instead na X ticks, so gagamit ako ng Y ticks. So, sinabi ko lang na 0, 1, 2, 3 ulit. So, nandun lang sa side. 0, 1, 2, 3. Okay? Tapos nire-replace mo lang ito ng categories. So, pwede mo sabihin ito is store 1, store 2, store 3. Kasi categorical tayo eh. Kasi bar graph yung ginagamit natin. So, may certain categories tayo. In terms ng categories, store. So, yun lang ang difference niyan. Same calculations, pero magiging y-axis kasi gumagamit ako ng horizontal bar graph. So, yung legend natin, meron lang na-discuss ko na to doon sa previous lecture, balikan nyo na lang. So, binibigyan lang natin to ng styling. So, ito lang siguro yung bago dyan, So, i-comment ko muna to kung ano ibig sabihin yan. Pag in-execute mo to, ang orientation kasi, yung store 1, store 2, store 3, store 4, is pataas yung orientation. Merong mga, merong sometimes na option, sabihin, reverse. Gusto ko yung store 1, for example, is nandun siya sa taas. So, pwede ko sabihin, store 1, store 2, store 3, store 4. Pwede mong gawin yan. I-reverse mo lang yung orientation natin, which is, ito yung code. So, plt.gca, i-invert ko yung y-axis. So, ang mangyayari, yung store 1 ko, is siya yung nando sa taas. So, execute natin. So, kung ganito yung gusto mong style, so, i-reverse mo yung y-axis, which is through plt.gca invert y-axis. Okay? So, sana malinaw pa rin. Then, meron din tayong tinatawag na stack. Okay? Akala nyo, simple lang ang bar graph, So, meron tayong tinatawag na stock bar graph. So, ano yung stock bar graph? So, pagpapatong-patungin natin yung bar graph. So, in a way, parang tumitingin tayo dito in a way, parang similar siya sa distribution ng sales. So, meron tayong 3, 4, 2. So, tatlo yung magiging values natin. Then, gagawa tayo ng vertical graph. Then, yung pinaka-bottom value, sige, drawing ako ng So, isang talent din ng magaling na programmer, which is nagpo-program tayo, is kaya mong i-project yung code na mo na siya na-visualize mo na siya dapat sa isip mo kung ano yung nangyayari. So, meron tayong certain categories. Okay? So, ito na yung certain categories natin. So, for example, ito yung store 1. Then, ang gusto natin, meron tayong specific values. So, ang gusto natin gawin, ito ay yung pinakailalim, pwede ko sabihin number 3. Then, yung values 2, ang magiging bottom value ko is yung values 1. Okay? So, ang gusto natin i-project, ito ay magiging 4. Apology kung hindi magkakasing size, pero nagigets nyo naman. Then, yung last na values 3 is yung addition ng values 1 at saka ng values 2. So, i-add lang natin siya. Okay? Kung yung values 1 and 2 ko ay pinag-add natin, so halimbawa ay 3, pinag-add natin, so 7, So, ibig sabihin, mag-uumpisa ako is around 9. So, pwede ko sabihin ganyan. So, ito ay 3, 4, 3, 4, 9. So, 7. Then, ito yung 2. So, ang ina-add natin dyan, so, kung idodrawing ko ulit siya, so, meron akong bottom values na 3, 4, then meron akong 2. So, ganyan yung ginagawa natin. So, may pattern din yan, Pag naging 4 yan, so, ano yung gagawin mo? So, malamang ganun din. So, meron akong values 1. Yung values 2 ko, ang magiging bottom ko na is yung values 1. Bakit? Kasi mag-uumpisa na ako sa number 3. Ibig sabihin dito ako mag-uumpisa. Then, bibilang ako ng 4.
Then yung bottom values ko is mag-uumpisa sa 6 sa 7 'pag pinag-add ko 'tong dalawa. So ito yung 7. Then yung values ko is ito yung 2. So nag-i-stack lang siya. Okay? Kung i-execute mo 'yan, so ito yung gusto nating mangyari. Naka-stack yung yung bar. Okay? So hindi niyo nakikita pero dinemonstrate ko kanina, ito ay 3. Kung bibilangin mo 'to, ito ay 4 tapos ito ay 2. Ang total is 9. So naka-stack bar lang tayo. So makikita mo anong interpretation ang makikita mo diyan. Sa store 1, pwede nating sabihin na maraming bumibili ng pantalon dun sa store 1. In terms ng store 2, kung di ako nagkakamali, mas maraming bumebenta ng bag. List ang pants sa store 3, then list ang shirt dun sa store 3. Ang madaming bumibili is pants. So ibig sabihin, pwede kong makita yung minor distribution nung sales ko benta per store. So yan yung ibig sabihin ng stock. So stock horizontal. So again, bar H. So values 1. So same din. Ang nagbago lang is ito yung naging bar H. Kung titingnan nyo yung code. So same din. Naiba lang yung orientation. So same. Plus, kung mapapansin nyo, ano nagbago? Hindi na from bottom, syempre, from bottom, magigita yung left. Kasi ganito na yung mangyayari doon sa graph eh. So ito yung left. Yan yung ibig sabihin. So from bottom magiging left. So sige, execute natin. Yan. So bar. Okay? Yan. Bar chart. Pero, stop. So gusto mo naman may annotated values. Kasi minsan mahirap basahin yung bar graph, lalong-lalo na kung yung text mo sa side is very refined. For example, halimbawa, ang text mo sa side ay ganito na, 275. Tapos halimbawa is 225. Then another one. Okay, 3 point something. Hindi siya for example, 0, 1, 2, 3, 4. Hindi siya 0. For example, 0, 2, 3, 4. Minsan irregular. So, ibig sabihin, kung gusto mong i-annotate values, gusto mong ipakita kung ano yung magiging values. So, kailangan na lang natin dito ng for looping. So, same din yung ginagawa natin before. Pero, this time, kung mapapansin nyo, yung PLT bar is ina-assign natin dun sa specific variable. Kasi may gusto akong kunin na information. Kapag nakakakita ka ng ganitong klaseng definition, na idine-define mo na yung PLT bar sa isang variable, may gusto kang kunin na information dun sa sa bar chart. So remember, in-apply natin dito sa bars. Itong bar na to. In-apply natin dito sa bar. Kasi gusto kong kunin yung number. Yan. So ito, explain ko sa inyo itong mabuti So meron tayong for loop dito. Kasi gusto kong makita each component ng bawat bar graph. So pwede ko sabihin, ang definition natin is bars. Ito yung PLT dot bar. In-assign natin dun sa bar. So again, kung aakyat ako dito, ito yung bars. Mag-a-iterate ako sa lahat ng bar chart na nagawa ng PLT bar. Then, ano ibig sabihin ng Y value? Okay, so explain ko lang ulit. Halimbawa, meron akong 3 bar. So, ano yung ibig sabihin ng Y value? So, bar.getHeight, kunin mo yung height nito. Kunin mo yung height niyan. Then, i-display mo sa akin yung Y val. So, first, halimbawa, height ng H1. So, simulate natin yung H1. So,
yung bar height ng H1 ang kinukuha natin. Remember, naka-loop to maglo-loop ito 3 times kasi meron akong kung 3 bar yung meron ako, maglo-loop ako ng 3 times. Then, ano yung ibig sabihin ng PLT text? Gumawa ka lang ng text. As in text, magsusulat ka dun sa bar, halimbawa 3. So, kunin mo yung height. So, meron ka ng value ng H1. So, nakuha ko na yung height. Then, in terms ng x-axis, bar.getX. So, ibig sabihin, ito yung x. Andyan siya mag-uumpisa. Plus, bar.getWidth. So, ito yung length. I-divide ko siya ng 2. Ibig sabihin, center point yung makikita ko. Then, yung y-val, kung mapapansin nyo, ang y-value ko yung height. Ima-minus ko ng 0.75. So, siguro around here. Dito papatak yung text. Ano yung HA? Horizontal alignment. Ibig sabihin ay center. Vertical alignment. Ano ibig sabihin? Bottom. So, kung gagawin nating horizontal, center, in terms ng horizontal, in terms ng vertical, nandun siya sa ilalim, bottom. So, tansyahin nyo to. So, pag na-loop mo sa 3 bar graph, kulay blue yung magiging rotation. So, ganito yung mangyayari. So, again, show grid. Ano sir yung ibig sabihin ng X limit? Okay. So, mamaya ko ipapakita sa inyo. So, pag i-execute ko to, ganito yung mangyayari. Okay? Meron kang 3 annotated. Ito yung value nyo, 3. Tapos, meron kang 7. Then, meron kang 5. Then, meron kang 2. So, kinumpute natin kung saan natin siya ilalagay. Yun yung ibig sabihin ng plt.text. Sir, bakit ganyan? Bakit nag-adjust ka ng y limit? Gusto ko lang hindi siya suko. Suko na kasi dito sa taas eh. At some point, halimbawa naglagay ako ng number dito is 7. Ito ay 5. Minsan mag-overlap na siya doon. Nandun na siya sa edge nung Kung ganyan yung settings mo Ang ginawa lang kasi natin, nandun siya sa loob. Yun yung minus 0.75 natin. Yun yung ibig sabihin niya. Okay? Suko kasi na doon sa ilalim. So again, tinuruan ko kayo ng y limits. Ang y limits natin is mag-uumpisa sa 0 yung numpy nung maximum values nung values. Anong maximum value nung values? Ang maximum value ko is 7. Imumultiply ko lang na 1.25 para madagdagan lang ng limits yung graph. So, hindi siya masyadong suko. Meron akong extra space dun sa taas. Para sa akin, mas maganda yung ganito. Yung graph kasi natin kanina, parang hindi na siya makahinga. So, ulitin ko lang Hindi na siya makahinga yung graph eh. So, ganyan. Okay? So, nag-set lang tayo ng limits from 0 to 7. Ito yung 7. Ito yung maximum natin na 7. Ita-times ko lang na 1.25. So, meron tayong extra limit na 7 times 1.25. Which is magkakameron ako ng limits na 8. So, yun lang ibig sabihin. How about horizontal bar graph? So, ganun din. So, meron akong bar H. Instead na y-val, baligtad lang naman yung ginagawa natin eh. Okay? So, kung instead na meron akong y-val kanina, kasi vertical yung ginagawa natin. So, meron naman ako x-val. Kasi magpo-position ako in terms ng x. X-val, x-val plus 0.25. Tapos, get bar, get y. Ano ibig sabihin nun? Kukunin ko yung yung location nito. Ito yung y. Dito sa ilalim, sige dito mas malinaw. Ito yung y plus yung height niya. Tapos i-divide ko lang nung 2. Ay di gitna. Tapos yung x value ko, ito yung x value. Kung dyan siya mag-uumpisa is plus 0.25. Siguro around here.
Basta nasa loob yan. Tapos ang horizontal alignment ko is center, ang vertical alignment ko is center. Ibig sabihin, nandito siya parehas. Horizontal, center, then vertical is naka-center din. So same lang, naiiba lang yung yung orientation. So executing this one, ganito yung mangyayari. Yung 0.25 matatagpuan ko siya sa labas. Okay? Ang x value kasi is yung width na mismo. Okay? Tama ito, ano? Yung x value ko mismo is yung width. So kung titingnan natin, sige. Okay? So kung titingnan natin yung magiging x value natin, each x value is the width ng bar. Tapos sabi mo plus 0.25. Ito yung plus 0.25. Okay? Then, in-invert natin yung axis para mauna lang yung store 1. Kasi kung hindi ko i-invert, ito ay 4, 3, 2, 1. Okay? Malinaw. So, next. Simple bar graph with annotated values. Gusto mo nasa sentro naman. Madali lang yan. So, same. So, kunin mo yung x niya. So, ito ay vertical ulit. So, kunin mo yung height. Hindi, nakuha mo na yung height. For example, ito yung h1. Yun yung y value. Ito, nakuha ko na yung height. So, bar get x. So, ito yung x-axis. Plus bar get width. Ito yung width. I-divide mo ng 2. Then, yung y val, which is ito siya, yung height, i-divide mo din ng 2. So, malamang magpo-point tayo dun sa center. So, simpleng simpleng mathematics. So, yan. Nasa gitna siya. Okay? Kung gusto mong ayaw mo ng gitna, so perfectly yan. Gitna pa rin yan. Kahit gaano kalaki yung bar, kinukumpute naman natin eh. Mathematically, nandun pa rin siya sa gitna. Okay? So, next. I-reverse mo naman. Halimbawa, ano ba to? Annotated values at the bottom. Madali lang to. So, same din. Get mo din yung height. Okay, na-get ko yung height ng y val, yung unang first bar. Get ko yung x. Ito yung x. May specific width. De-divide ng 2. Then, ano ibig sabihin ng 0.5? Ibig sabihin, 0.5 yung distance dito sa taas. Yung specific y value. Halimbawa, x number yung value natin. Ano yung magiging value? Ibig sabihin, in terms sa baba, 0.5 lang yung distance. Then, i-display mo yung specific natin na y value. Kung ano man siya. Ang magiging y value ko, syempre, yung magiging height nung graph. Kasi sa bar graph, kung ano yung height ng bar graph, yun yung magiging value niya. Okay? Ibig sabihin, nasa bottom naman to. So, same. Ayun, nandun sa ilalim. So, very useful ito kapag medyo yung differences nung bar graph mo is kakaunti na lang. Then, immediately, gusto mong makita agad yung specific value. So, nagtatapos ba tayo dyan? Hindi. Meron pa. Pwede mo ding lagyan in terms ng group bar. Pero, since marami na to, since grouping na to, sample. Bigyan ko kayo ng sample na group bar. Yan. For example, ito siya. So, may annotation dyan sa taas. So, hindi na kasi enough na ito lang yung i-define mo. Remember, marami tayong bar graph. Meron tayong group 1, meron tayong group 2, meron tayong group 3, then meron tayong group 4. So, the way na kailangan gamitin natin siya is kailangan mag-define ako ng specific function. Yung function na laman nito is same din dun sa ginawa natin kanina. Nag-define lang ako ng specific function para maging applicable siya sa bar 1, bar 2, bar 3, bar 4, tsaka bar 5. Nirefactor lang natin yung code para maging flexible siya. Nag-define tayo ng function.
So, itong nakikita niyo dito sa baba is same lang nung ginagawa natin before. Pero since group bar nga yung ginagamit ko tapos gagamitan pa natin ng annotated values, hindi enough na hanggang ano lang, na hanggang dito lang yung definition mo. Kasi meron akong group 1, ulitin ko, meron akong group 1, meron akong group 2, meron akong group 3. Each group, meron akong bars. Each group, meron akong bars. Each group, meron akong bars. Ay, pag talaga naman, malinaw na dapat yun. Okay? So, nag-define lang tayo ng function. So, group bars. So, again, same code nung kanina. So, same computation. Then, ang mangyayari lang dito is pansinin nyo to. Multiple bars definition. This is for group 1. This is for bars ng group 2. Then, gagamitin ko yung function natin, yung function definition dito na add values on top, dito sa part nung sa baba. Para each bars, for each group, is lalagyan natin ng bars sa taas. So, yan lang yung ibig sabihin niya. So, malinaw na malinaw, merong group. So, ikaw na bahalang mag-adjust. Dito kasi sabi, add values on top. So, mamomodify mo siya kung dadagdagan mo to. Halimbawa, gusto mo 0.25 above dun sa pinakataas. Yan, pwede mo siyang ilayo para mas obvious. Gawin mo siyang 1. Ibig sabihin, 1 unit above the graph. Ay, hindi na maganda. Okay? So, wag ganyan. OA yan. OA na yan. Ano? Pero pinapakita ko lang sa inyo na po pwede. So, for example, ito yung 0.25. Okay? So, yan yung bar graph. O, stacked. Vertical na annotated naman ng values. So, ito ay para sa group. So, same din. Sa stack bar is ganun din. Okay? Kaso, medyo kakaiba to. So, medyo kakaiba kasi pag bar eh. Kasi ang gusto mong mangyari sa stack bar, okay, sa stack bar, ito kaya stack bar for example. So, ano yung ibig sabihin ng zip? Yung zip na tinatawag is meron akong specific bars, ibabalik ko is tatlong value. Tuple, halimbawa, ito yung value ng bars. Ito tatlo yung hinihingi kong value. Tapos ito yung values ng bar. Then, specifically, ano yung mga bottoms. Yung mga bottoms na sinasabi, ito siya. Kasi gumagamit tayo ng stack. So, pag sinabi mong zip, hihingan ako ng tatlong value. So, kung titingnan ko ulit yung graph, sisimulate natin, bar.getH. Okay, ito yung H. So, bar.getX. So, malamang ito yung X. Okay? Then, hahanapin ko yung width. Again, similar dun kanina. Meron akong width, i-divide ko ng 2, edi nasa sentro na ako ng X. Then, yung bottom, yung bottom values natin, plus val, the bottom, plus value, kung ano yung magiging value natin, i-divide ko lang ng 2, so malamang dito papatak yung yung text natin sa gitna. So, both is center ng horizontal alignment at saka vertical alignment. So, ganito yung mangyayari. Okay? Simpleng computation. Okay? Nasa gitna yung mga specific value. Eh di mas madali mo nang makikita ngayon yung comparison niya. Malaki itong itong orange. Maraming bumili ng orange. Which is may legend tayo doon sa taas. So, tignan lang natin to kung nandito pa siya. Okay? Mas maraming bumili ng bag. Ilan? Unang tingin, 4. Okay? Then, shirt, 2. 3. So, ang pinakamalaking sale is makikita mo sa store 2 around 7 na bag. So, yun lang ibig sabihin ng stock plot. So, ibig sabihin, each store, merong mga items na mabenta compare dun sa iba. So, yun lang ibig sabihin yan. So, ito, baligtad lang na may orientation, stack, horizontal. So, ganun din. Instead na bottom, gagamit na ako ng left.
kasi from the left. So, same computation, maiiba lang yung orientation. Instead na get x, magiging get y. So, same formula, naiba lang yung orientation. So, same. Okay? So, pag-aralan nyo yung code. Meron din tinatawag na stack, vertical, annotated values, total at the top. So, ano yung gusto nating mangyari dito? Okay? Ang gusto nating mangyari, may total siya dun sa taas. So, same value. So, ito yung bottoms. Ito yung lalagyan ng position ng text. Then, ikina-calculate natin yung cumulative values. So, ano yung length values 1? Nasaan ba yung values 1 natin? So, ang values 1 natin is 37520. So, sir, ano ibig sabihin ng 0 times length ng values? Ang length ng values natin ay 4. Kung titingnan natin is 3, nalimutan ko na agad, pasensya na. Ito siya, 3752. Kung isi-simulate natin, ito ay 3752. Sabi, anong length? Ang length niya is 1, 2, 3, 4. 4 times 0. So, ano ibig sabihin nung 0 ko? So, list pa rin siya. I-distribute ko lang dun sa Hindi mangyayari, ang bottom ko lagi is mag-uumpisa 0. Yung bottoms to ko is kung ano yung magiging umpisa nung values 1. Ito yung bottoms 2. Sana nagegets nyo. Then, yung bottoms 3 ko is yung total nung bottoms 2 at saka nung bottoms 1. So, ito yung magiging bottoms 3. So, i-add ko lang yung values. Nung bar, values. Then, yung bottoms 1 ko, bottoms 2 and 3. Plus, sa baba, kina-calculate lang natin yung display total. So, ano ibig sabihin ng display total? Ganito kasi ang gusto nating mangyari. May annotation siya. For example, ito ay 3, 4, 2. Meron siyang value ng 9 dun sa ibabaw. So, PLT text, bibilangin natin, i-enumerate natin yung totals. So, kung aadin mo yung totals, for example, ito yung values 1, 3. Then, another one, NP add yung values 2, tsaka values 3. So, ang total natin is 9. Pero, meron tayong tatlong level. Okay? Kung ano yung total natin, remember, 9 plus 0.5. So, around here, yung 0.5. So, around here, nandito yung 9. Kung yan yung 0.5. So, execute. So, ito siya. Okay? So, kung titingnan natin siya, so, tingnan ko muna doon sa may download ko para mas makita natin. Ito siya, para na i-zoom in ko. Ayan. So, kung ipa-plus natin to, 7, 8, 9. So, 7, 13, 16. So, kung gusto mo may annotation ng total. So, yan. So, lahat ng possibility ng bar graph is halos binibigay ko na sa inyo, So, maaring gamitin nyo sa pag nag-thesis kayo. Although, kaya nyo naman to sa Excel, iba pa rin yung yung naipo-program mo siya. Meron kang ang sinasabi ko mula sa umpisa is full control. So, ito same din, pero horizontal lang. So, siguro last graph na to. So, same din siya, pero gumamit tayo ng kung titingnan mo to is gumamit tayo ng left. So, madaling intindihin yung yung program. Kung titingnan mo lang yung yung zip. Ang ibig sabihin lang i-zip mo siya, ibalik mo din ay tatlong value. Kasi gagamitin ko siya. So, yun yung ibig sabihin ng zip. Okay? So, yan yung intricacies kung paano gumawa ng bar chart in terms ng Matplotlib library.
So, napaka-flexible niya. Para sa akin, napaka-flexible niya, ano. So, in terms ng changes, so kung naintindihan niyo yung code, ano, which is I hope so. So, madali kang gumawa ng mga ganitong klaseng graph. Okay? So, thank you very much. Yan ang lecture natin for today. Kahit holiday. Thank you.